OFW sa bakod na nilagay sa loob ng embahada sa Riyadh. Sa tingin po nila, hinihigpitan sila ng sarili nilang embahada. Pero paglilinaw naman po ng embahada, pinahigpit lamang nila ang seguridad. May balitang Middle East si Chris Lavinia. Hindi nagustuhan ng mga OFW ang bakod na itinayo ng embahada. Tutol sila dahil parang nailalayo ng bakod ang embahada sa mga tao. Ito hindi dapat, at ito ay hindi dapat nating lalagyan ng partisyon na napakataas na bakal. Dahil ang embahada ay may security guard. Ngayon, kung lalagyan natin ng bakod na bakal sa loob mismo ng ating embahada, ay sa akin lang na opinion, ay ito siguro ay hindi maganda. Para sa akin sa ngayon ibang-iba sa dati. Ang dati ay mas maganda pero ngayon para tayong nasa labas parang hindi mga Pilipino na pumapasok sa embassy. Marami tayong mga tauhan na reklamo sa akin. Where in fact ako mismo, isa ako sa pumila dyan nung may pinapaloob ako sa loob. Tama na yun, nakalista tayo sa gate, ang ating pangalan at hindi ganun na binabakuran tayo ng husto. Pero nilinaw ng embahada, hindi naman daw ito problema. That's normal procedure in many. Actually, there is no separation between yung embassy and residents in this compound, but in most here, there is. It's normal. Sabi pa ni Tago, nilagay ang bakod dahil sa mga kaguluhang nangyari sa loob ng embahada noong mga nakaraang buwan. Nakatanggap din sila ng sumbong ng katiwalian ng mga kawani sa embahada kaya mas masasala na ang mga naglalabas-pasok sa loob ng compound. Mas lalo daw pinaigting ng embahada ang seguridad dahil sa bakod nito. Meron daw umanong mga fixers na nakakapasok at nakipagtransaksyon sa loob ng embahada. Sa bandang huli, napagtanto ni Biox na may mabuti ring naidudulot ang mga bakod sa embahada. Pero that is a matter of professional measure to the embassy which is the implement na parang sa ganun makontrol ang crowd na mga Pilipinos, OFWs in general. Kaya panawagan ni Ambassador Tago, mag-ingat. We urge yung aming mga kababayan, mag-ingat sila kung sinong kausap nila. We've received some reports of Filipinos as well who have tried to mediate and promise services, whether repatriation or marriage contracts or all kinds of services for money and sometimes for other kinds of services. Nagbabalita sa Middle East, Chris Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia.